أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat po ng papuri pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, naway ang pagpapala, kapayapaan, awat habagay sumakay Propeta Muhammad, sampu ng kanyang pamilya, kasamahan at sa lahat-lahat ng mga taong patuloy na tumatahak sa kanyang matuwid na landas hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Una po sa lahat, binabati ko po ang ating mga mahal na tagapakinig sa ating sariling pagbati sa Islam, ang pagbati po ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala naway ang kahulugan ng pagbating yaon na pagpapala at kapayapaan ay bahagi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at maging sa kabilang buhay man. Sinabi po ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis, sabi niya, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala aw aliman aw muta'alliman. Ang ibig sabihin po ng hadis na ito sa malapit na kahulugan niya sa Tagalog, sinabi ng Prophet Muhammad sallam, ad-dunya mal'unatun. Ang mundo ay isinumpa. Mal'una, isinumpa. Wa mal'unun ma fiha, at isinumpa anumang nasa loob nito, maliban lamang sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at anumang bagay na kasunod ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad halimbawa ng pagsunod sa mga ipinag-utos ng Allah, o di kaya ay maalam, o di kaya ay nagsasaliksik ng kaalaman. Kung titingnan po natin ang hadis na ito, ibig sabihin, ang mundong ibabaw ito ay sinumpa. Pero nilinaw po ito ng ating mga dalubhasa sa Islam, kabilang doon si Sheikh bin Baz rahimahullah. Sabi ng ibig sabihin ng mal'una sa hadis na ito ay madmuma. Ibig sabihin ang mundong ibabaw na ito ay kinamumuhian. At kinamumuhian ang anumang nilalaman ng mundong ibabaw na ito maliban lamang sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at mga kasunod noon na pagsunod sa mga pinag-uutos ng Allah, o di kaya yung taong maalam, o di kaya yung taong nagsasaliksik ng kaalaman. Ang tanong ngayon, paano ba natin pakikitunguhan ang mundo kung ang mundong ibabaw na ito ay kinamumuhian? Tandaan po natin, mga kapatid ng ating mga dalubhasa sa Islam, ipinaliwanag nila sa atin kung paano natin pakikitunguhan ang mundong ibabaw na ito. Ang Islam, hindi niya ipinag-utos sa atin nakamuhian ng mundo at tuluyan itong talikuran at harapin lamang ay ang kabilang buhay. Bagkus ipinag-utos ng Islam na talikuran ay lahat ng haram dito sa mundong ibabaw na ito. Hinihimok ng Islam ang bawat isa na kunin at samantalahin ang lahat ng mabubuting bagay dito sa mundo at gamitin ito para sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran, Surat Al-Qasas, ayah 77, sabi ng Allah, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hanapin mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng mga iginawad sa iyo ng Allah ang iyong kabilang buhay at huwag mong kalimutan ang bahagi mo sa mundo. Surat Al-Qasas, ayah 77. Sa talata na ito ng Quran, ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat mananampalatayang Muslim na maging balansi ang pakikitungo sa mundong ibabaw na ito at sa kabilang buhay. Walang masama na magnegosyo, magtrabaho, kumita ng pera na pangtustos sa araw-araw na pangailangan habang nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Maging masaya sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit konti, at maging kontento sa kung ano ang mayroon. Ang masama ay ang pagiging gahaman at abala sa paghabol sa mundo at nakakalimutan na ang kabilang buhay. Kailangan ng isang Muslim na maging balanse ang pakikitungo niya sa mundo at sa kanyang kabilang buhay. Gamitin ang mundo para sa kabilang buhay, tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah at kapayapaan. Sabi na, kulu washrabu wa tasaddaqu walbisu fi ghairi makhyalatin wala sirfin fa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matahu ala 'abdihi. Rawahu as-Suyuti fil Jami' as-Saghir wa rawahu aidan an-Nasa'i wa Ibn Majah wal hadisu hasan. Sinabi ng Prophet Muhammad sallam sa
hadis na yun na binasa natin, sabi ng Prophet Sallam, kumain kayo at uminom at magkawang-gawa kayo, manamit ng hindi pagmamayabang at hindi paglulustay. At katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikinatutuwa niyang makita ang epekto ng kanyang mga pagpapala at biya sa kanyang alipin. Ang hadis ay iniulat ni Suyuti sa aklat na Jami' as-Saghir. Iniulat din ito ni An-Nasai at ni Ibn Majah, at ang hadis ay hasan. Sinabi ni Ali bin Abi Talib, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Nang ibig sabihin, trabahuin mo ang para sa iyong mundo na parang mabubuhay ka ng walang hanggan. At trabahuin mo ang para sa iyong kabilang buhay na parang ikaw ay mamamatay na bukas. Maraming mga tao na ayaw magbanat ng buto, ayaw magtanim ng puno dahil hindi rin din naman daw nila aabutin ang pamumunga nito. At mas ginugusto pa nilang mamalimos kaysa magbanat ng buto. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakaninawa ang pagpapala ng Allah at kapayapaan, والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري في صحيحه. Ang ibig sabihin ng hadis na ito sa malapit na kahulugan niya sa salitang Tagalog, sinabi ng Prophet Sallam, sabi niya, sumpaman sa Panginoon na nasa palad niya ang aking buhay, ang pagkuha ng isa sa inyo sa kanyang lubid upang manguha ng panggatong at ilagay niya sa kanyang likod ay mas mabuti para sa kanya kaysa pumunta sa isang lalaki at mamalimos sa kanya na pwede niya siyang bigyan o pagmaramutan. Ang hadis ay iniulat ni Bukhari sa kanyang Sahih. جاء رجل إلى الحسن البصري فسأله ما سر زهدك في الدنيا فقال الحسن البصري 4 أشياء علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وعلمت أن الموت ينتظرني فأعدت الزاد للقاء ربي. Dumating ang isang lalaki kay Hasan al-Basri at tinanong niya ito. Sabi niya, ano ang sikreto mo sa pagbabaliwala mo o pagwawalang halaga mo sa mundo? Ang sabi ni Hasan al-Basri sa lalaking yaon, sabi niya, 4 na bagay. Una, alam ko, sabi niya, ang biyaya na nakalaan para sa akin ay hindi makukuha ng iba sa akin, kaya panatag ang aking kalooban. Pangalawa, sabi niya, alam ko na ang gawain ko ay hindi gagawin ng iba, kaya ginagawa ko na lang itong mag-isa. Pangatlo, sabi niya, alam ko ng Allah ay nakabantay sa akin, kaya nahihiya akong makita niya ako na gumagawa ng pagsuway sa kanya. Pang-apat, sabi niya, alam ko na ang kamatayan ay naghihintay. Alam ko, sabi niya, na ang kamatayan ay naghihintay sa akin, kaya pinaghandaan ko ng baon ang pakikipagharap ko sa aking Panginoon. Hiniling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana'y meron tayong napulot na aral sa maikling paalaala na ito. Gabayan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala lagi tungo sa matuwid na landas. Hada wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.